Hello mga karelasyon. May isang bagay na ginagawa ng karamihan na akala nila nakakapag-attract or attach sa lalaki. Pero ang totoo, iyon pa ang dahilan kung bakit sila lumalayo. Number one, ito yung the big mistake. Ang pinaka-common na pagkakamali ng karamihan, yung masyado kang available. Napakabilis mong mag-reply. Napakabilis mong mag-adjust para lang makapag-conform doon sa tao na nagugustuhan mo. Masyado kang mabilis magbigay ng emotional reassurance. Akala mo, todo effort yun. Pero sa psychology ng attraction, ang sobra-sobrang certainty ay nakakabawas sa excitement at thrill. Pansinin nyo, kapag masyado ka nang nandyan, available ka lagi sa lahat ng pagkakataon, ang tao na yan nagiging relax at kampante. At kapag ganoon, siya naman ngayon ang unti-unting lumalayo. Bakit kamo? Kasi ikaw yung nandyan na laging buntot ng buntot sa kanya. Yung availability mo, laging nakahain sa harap niya. So ano ang mangyayari ngayon? Sa kanyang isipan, kahit pala ano ang gagawin niya, ay nandyan ka. Kaya yung excitement niya, yung thrill na dapat ay nararamdaman niya, unti-unting naglalaho. At sa halip na siya ay magpakita ng mutual na nararamdaman, hindi na. Dahil ikaw yung sobrang nagpapakita ng effort. At nangyayari yan dahil sa availability mo lagi, lagi. Number two, ito yung emotional stability. Obsessed ang lalaki sa babaeng hindi niya kailangang ayusin. Kapag ikaw ay kalmado, walang mga drama, hindi agad-agad nagre-react sa mga bagay na walang kwenta, maliliit na bagay. Nagiging safe ang presensya mo. At kapag safe, bumabalik siya. Pero teka, meron pang mas malalim dyan. Hindi lang stability ang kailangan. Kailangan din ng tension. At paano magkakaroon ng tension? Ang tension na sinasabi natin ay tungkol sa nararamdaman ng magkarelasyon sa bawat isa. Yun yung pakiramdam na parang miss na miss mo na siya. Parang sabik na sabik ka sa kanya. At nangyayari lang ang tension na yan kapag may mga ginagawa ka na mga moves. Magbigay ako ng napakasimpleng halimbawa. Isang larawan na isend mo sa kanya. Yung tipong ikaw ay bagong paligo. Yun lang. Pero yung larawan na yun, malaki ang mensahe doon sa lalaki. At kapag nakita niya yon, doon na magbibuild ang thrill, yung excitement niya at nagkakaroon na ng tension. Isa lang halimbawa yan. Marami kang pwedeng gawin para mag-build ng tension in between the two of you para lagi siyang nasasabi sa iyo. Number three, controlled availability. So, similar din ito doon sa number one. Hindi ito yung playing games. Ito yung meron kang sariling mundo. Busy ka. Marami kang pinagkakaabalahan. Hindi lang sa kanya, nakafocus lagi ang attention mo. At kapag may sinasabi siya sa iyo, hindi ka laging
handa. Hindi ka laging naghihintay sa kanya. Ito yung tipong hindi ka laging nag-aabang. At dahil doon, may pagkakataon siyang mamiss ka. Alam niyo mga karelasyon, kapag lagi kayong magkasama ng lalaki or ng karelasyon mo, nakakaramdam ka ba na namimiss mo siya? Hindi, di ba? Kasi magkasama na kayo. Lagi kayong nagkikita. Lagi kang nandiyan para sa kanya. So, to the point na makaramdam siya na miss ka niya is wala. So, ano ang gagawin mo para ang pakiramdam na yan ay mararamdaman ng lalaki sa iyo? Simple lang. Lumayo ka muna. Gumawa ka ng mga bagay-bagay para hindi kayo laging nagkakasama or nagkikita. Kapag ginawa mo yan, doon na mararamdaman ng lalaki na namimiss ko na siya. Nangyayari lang yan kapag meron kayong distance. Hindi kayo laging magkasama. Hindi kayo laging nagkakaroon ng chance na magkita, mag-usap. Yun lang. At sigurado na darating sa point na mamimiss ka ng lalaki. At tandaan mo ito, ang attachment tumitindi sa pagitan ng absence. Number 4, self-respect over attention. Kapag nararamdaman niyang hindi mo kailangan ang validation niya, nagbabago ang energy. Kapag hindi ka naghahabol, hindi ka nagmamakaawa ng assurance, hindi ka nagre-react agad kapag malamig siya, kapag nakikita mo na something is off, nagkakaroon ng subtle fear of loss. At doon nag-uumpisa ang curiosity. Bakit parang hindi siya affected? Curiosity turns into focus, and focus turns into attachment. Kaya ladies, gawin nyo ito. Sigurado na mapapaisip at mag-umpisang ma-obsess sa iyo ang lalaki. Number 5, hindi mo kailangan ang validation niya. Parang similar lang ito sa kasasabi natin. Kapag ang mood mo nakadepende sa kanya, siya ang may mas control or may power over you. Kapag okay ka kahit hindi siya nagpaparamdam, ikaw naman ngayon ang may control, ang may power. Hindi ito tungkol sa dominance or manipulation. Ito ay emotional independence. Kapag nakita niyang hindi ka nagpapanik, hindi ka naghahabol, hindi ka nagmamakaawa for assurance, pag siya ay hindi available, nagkakaroon ng shift. Siya na ang magsisimulang mag-invest. Dahil ang lalaki, natural na mas mag-value ng bagay na hindi niya control. 2,000 years later. So mga karelasyon, kung gusto mong ma-obsess siya, huwag mong ayusin, huwag mong baguhin ang ugali mo. Ayusin mo ang standards mo. Huwag mong kontrolin ang attention niya. Kontrolin mo ang emotional state mo. Kapag may sarili kang mundo, may malinaw na boundaries, hindi umaasa sa validation, at kayang mabuhay nang hindi siya ang sentro ng lahat, hindi mo kailangang mag-play games. Dahil ang lalaking tunay na naa-attract, nahuhulog siya sa babaeng may sariling direction. At kapag alam niyang hindi ka madaling palitan, hindi ka niya madaling makakalimutan. At doon nag-uumpisa ang obsession.